Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, anong ninanais nyo? Ano bang gusto nyo? Ano bang hinahanap nyo? Mahirap makuha ang isang bagay na hindi mo naman alam. Mahirap hanapin yung hindi mo alam o anong hinahanap mo sa buhay. Kapag malinaw sa'yo ang iyong gusto, magiging madali ang iyong paghanap. Pero mag-ingat tayo. Kapag hindi ang Diyos ang ating unang ninanais at gustong makita, maaaring mabulag tayo dito sa mundo. Maaaring mawala tayo. Maaaring masaktan tayo o makasakit tayo sa iba. Dahil ano ang turo ni Jesus? Unahin mo, hanapin ang kanyang kaharian at mapapasayo lahat ng gusto mo at higit pa. Aminin natin, napakaraming beses sa ating buhay, gusto natin ng mas maraming pera, gusto nating gumaling sa ating sakit, gusto nating makapagtapos ang ating mga anak sa pag-aaral. Hindi po masama mga bagay na yan. Pero hindi lang tungkol dyan ang buhay natin. Di po ba? Ang kapatid, aminin natin mga pagkakataon na kung saan nakalimutan natin na isin, hanapin ang Panginoon. Ang mga pagkakataon na kung saan ginawa lang natin ang ating gusto at nakalimutan nating gawin ang kagustuhan ng Diyos. Tayo magpakumbaba ngayon, hilingin natin muli ang kanyang awa, patawarin tayo sa ating makasalanan para makita tayo minsan pa karapat dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong maitaguyod ang sanlibutan sa matiwasay na pag-iral ayon sa layunin mo para sa aming kapakanan. Sa pagsamba sa iyo ng may panatag na kalooban, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, alam ninyo kung ano ang itinubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang itinubos sa inyo ay di mga bagay na nasisira o nauubos, paris ng ginto o pilak, kundi ang buhay ni Kristong inihain sa krus. Siya ang korderong walang batik at kapintasan. Itinalaga na siya ng Diyos sa gawaing ito bago pa nilikha ang daigdig. At alang-alang sa inyo, ipinahayag siya bago sumapit ang katapusan ng mga panahon. Dahil sa Kanya, nanalig kayo sa Diyos at sa Kanya'y muling bumuhay at nagparangal. Ano pat ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos.
Ngayong malinis na kayo dahil sa inyong pagsunod sa katotohanan, ano pat naghahari na sa inyo ang tapat na pag-iibigan bilang magkakapatid. Naway, maging maalab at taos sa puso ang inyong pagmamahalan. Sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng tao, kundi sa bisa ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay gaya ng damo, gaya ng bulaklak, nito ang lahat niyang kariktan. Ang damo ay natutuyo at nalalanta ang bulaklak. Ngunit ang salita ng Panginoon ay mamamalagi kailanman. At ito ang mabuting balitang ipinangaral sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang inyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Yaong mga pintuan mo, ang siya ang nag-iingat, ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay nag-uutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin. Ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Anak ng tao'y dumating upang sarili ihain, lingkod manunubos natin. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, nasa daan ang mga alagad patungo Jerusalem. Nauna sa kanila si Jesus, nangangamba ang mga alagad at natatakot naman ang mga taong sumusunod sa kanya. Binukod ni Jesus ang 12 at sinabi ang mangyayari sa kanya. Wika niya, "Ngayon ipaahon tayo sa Jerusalem. Ang anak ng tao ipagkakanulo sa mga punong saserdote at sa mga eskriba. Kanilang hahatulan siya ng kamatayan at ibibigay sa mga hentil. Siya'y tutuyain nila, luluraan, hahagupitin at papatayin. Ngunit muli siyang mabubuhay pagkaraan ng 3 araw." Lumapit kay Jesus sina Santiago at Juan na mga anak ni Zebedeo. At ang sabi, "Guro, may hihilingin po sana kami sa iyo." "Ano yon?" tanong ni Jesus. Sumagot sila, "Sana'y makaupo kami katabi ninyo sa inyong kaharian. Isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang iyong hinihingi," sabi ni Jesus sa kanila.
Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Pabibinyag ba kayo sa binyag na daranasin ko? Opo, tugon nila. Sabi ni Jesus, ang hirap na babatahin ko'y babatahin nga ninyo at kayo'y bibinyagan sa binyag na daranasin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo para sa mga pinaghandaan. Na marinig ito ng 10 alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam ninyo ang mga tinuturing na pinuno ng mga hentil ay siyang pinapanginoon at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip ang sino man sa inyo ang ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. Ang sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Alam niyo po ba, ang pinakamataas na puno ay siya ring merong pinakamalalim na ugat. The highest tree has the deepest roots. Kaya nga po, ang pinakamatatag na puno ay hindi yung pinakamataas, kundi yung may pinakamalalim na kapit sa lupa. Kapag mababaw ang ugat, konting hangin lang ang dumating, matutumbayan. Di po ba? Pero kapag malalim ang ugat, kahit na dumaan ang bagyo, ang ulan, ang lindol, nananatiling nakatayo ang puno. Amen? At di ba ganyan din po sa buhay natin? Kung gusto mong umangat, matuto kang yumuko. Because the more you grow, the more humility matters. The more success that comes to your life, the more grateful you should be. Mga kapatid, kasi kapag mataas ka na, pero kung mababaw ang ugat mo, delikado ka. Kapag mataas ang posisyon mo, pero mababaw ang pananampalataya mo, madali kang bumagsak. Di po ba? Kapag marami ka ng pera, pero wala kang kababaang loob, madali kang maging mayabang. Kapag sikat ka na, kilala ka na, pero hindi ka marunong magpasalamat, madali kang masira. Tingnan niyo po ang maraming tao ngayon. Minsan, konting pera lang, lumalaki ng ulo nila. Di po ba? Konting achievement lang, marunong nang manghamak ng kapwa nila. Konting kapangyarihan lang ang nahawakan, nakakalimot na sa Diyos. Merong mga tao, noon mahirap lang sila, pero palasimba sila, nagpapakumbaba, madasalin. Pero nung yumaman na, biglang nawala na kay Lord. Nung walang trabaho, paiyak-iyak pa kapag nagdadasal ng rosaryo, ng novena. Pero nung naging successful na, ni sign of the cross, nakalimutan na. Bakit po kaya? Kasi tumaas na yung pamumuhay, pero hindi lumalim ang pagkatao niya. Amen? Mga kapatid, ang tunay na paglago, hindi lang po pataas, kung hindi paloob din. Hindi lang sana tumataas ang sweldo mo. Dapat palalimin mo pa ang pananampalataya mo. Amen? Hindi lang sana lumaki ang bahay mo, pero sana lumaki din ang puso mo, pagmamahal mo sa ibang tao. At ito po ang tinuturo ng ating Panginoong Hesukristo sa atin sa Ebanghelyo. Narinig natin, nag-away-away daw yung kanyang mga alagad at apostol.
Gusto nilang mauna. Gusto nilang maging mas mataas pa kesa sa iba. Gusto daw ng dalawang magkapatid makaupo sa tabi ni Jesus, sa kanan, sa kaliwa niya. Pag nakapasok na ang ating Panginoong Jesucristo sa kanyang kaharian sa kalangitan. Parang tayo lang po minsan, di po ba? Gusto natin tayong bida. Gusto natin tayong napapansin. Gusto natin tayong pinapalakpakan. Tayong pinupuri. Pero binaliktad ito ni Jesus. Binago niya ang mentality ng mundo. Sabi niya, whoever wishes to be great among you should be your servant. Whoever wishes to be first among you should be the slave of all. Sa mundo, ang dakila, yung maraming utusan. Di po ba? Pero para kay Jesus, ang dakila ay yung marunong maglingkod. Sa mundo, ang importante, posisyon. Pero para kay Jesus, ang importante ay disposisyon ng puso. Kaya tignan niyo po ang ating Panginoong Jesucristo. Siyang hari ng langit at lupa, pero naghugas siya ng paa. Tinatawag siyang Panginoon, pero namatay siya sa krus. Ang Panginoon hindi siya nabuhay para pagsilbihan, pero nabuhay siya para maglingkod, magsilbi sa iba. Kasi malinaw sa Panginoon that He did not come into this world to be served, but to serve. Mga kapatid, di ba, ang puno na punong-puno, hitik sa bunga, yan yung palaging nakayuko. At ganyan din po ang taong may malalim na pagmamahal, pananampalataya. Hindi siya mayabang. Tahimik siya, nagpapasalamat, marunong rumispeto at gumalang sa iba. Kaya nga, kung gusto mong maging matatag sa buhay, palalimin mo muna ang ugat mo sa Diyos. Amen? Dahil sa huli, hindi ang pinakamataas ang nagtatagal, kung hindi ang merong pinakamalalim na ugnayan kay Jesus. Remember, my dear friends, do not forget this. Do not put your success into your heads. And do not put your sorrow into your heart. But rather, put gratitude in your soul. And put God at the center of your life. Because success can make you proud. And sorrow can make you hopeless. But when God remains in your heart, you stay humble in victory and you remain faithful in suffering. Mga kapatid, harinawa, wag sanang lumaki ang ulo mo kapag nagtatagumpay ka. At wag naman sanang masira ang puso mo dahil sa iyong mga problema. Instead, stay humble, stay prayerful, stay rooted in God. Baka hindi niyo po alam ito. Noon daw po mga 1800s, napakagulo daw po ng England. Mas grabe pa daw po noon ang England kaysa sa Pilipinas. Opo, totoo po ito. Sobrang lala daw po ng England doon. Madumi ang ilog, mabaho ang mga kalsada, at marami din daw pong korap na mga opisyal. Maraming mga tao ang naghihirap. Marami pong mga tao ang nagutom. 1800s doon po sa England. Pero mapapaisip po kayo ngayon, no? Ano po nagbago? Bakit po sila umunlad? Bakit ngayon naayos nila ang kanilang lipunan, ang kanilang bansa? Ito po ang sikreto. Nagkaroon po sila ng Christian revival. Nagkaroon po ng pagbabalik loob sa Diyos yung mga tao. At ang unang-unang nagbago daw po, yung mga businessman. Ang nangyari daw po, dahil itong mga negosyante, tinanggap po nila si Kristo. Nagsimula daw po silang mamuhay ng tapat. They became very honest with their dealings. Hindi daw po sila naglalagay, hindi sila nagbabribe sa mga opisyal ng gobyerno. Tumigil po sila sa pandaraya. Hindi daw po sila naging gahaman, matakaw sa pera. Naging makatao sila. Ang ginawa daw po ng mga businessman na ito, nagtayo sila ng paaralan para sa mga bata. Tumulong po sila, nagpapakain sila sa mga mahihirap, sa mga nagugutom. Nagpatayo po sila ng disenteng bahay para sa mga manggagawa nila.
Hindi po minimum wage yung binigay nila sa kanilang mga trabahador. Daily wage. Yung sapat na sahod para daw mabuhay yung kanilang worker. At dahil naging tapat po sila, unti-unti gumanda, umayos, bumuti yung kanilang lipunan. Tingnan niyo po mga kapatid, ang totoong pagbabago at pag-asenso, hindi po nagsisimula sa gobyerno, hindi nagsisimula sa teknolohiya, hindi nagsisimula sa pera. Nagsisimula ito kapag pumasok si Kristo sa puso ng tao. Amen? Because when Christ enters the human heart, everything begins to change. When Christ is in your heart, your mind becomes His mind. Your hands becomes His hands. Your mouth becomes His mouth. Ibig sabihin, nag-iiba na yung paraan mo sa pag-iisip kapag tinanggap mo si Kristo. Dati, puro kagalit. Ngayon, marunong ka na magpasensya at umunawa. Dati, makasarili ka. Pero ngayon, marunong ka na magbigay. Hindi ka na makwenta. Dati, reklamador ka. Pero ngayon, marunong ka na magpasalamat. Kapag buhay si Kristo sa puso mo, hindi ka lang basta't magsisimba. Magiging mabuting tao ka pa. Amen? Magiging tapat ka sa trabaho. Magiging mapagmahal ka sa iyong pamilya. Magiging maayos kang negosyante. Magiging responsable ka sa kayamanan na pinagkakalob ng Diyos sa iyo. At dito po nagsisimula ang tunay na pagbabago ng ating lipunan, ng ating mundo. Amen? Mga kapatid, kahit na mag-rally po tayo na mag-rally, kahit na magpalit po tayo na magpalit ng presidente, kahit na amendahan po natin ang ating konstitusyon, kahit na gumawa tayo ng marami pang batas, kung hindi po magbabago ang puso ng tao, hindi po magbabago ang bayan natin. Amen? What we need is not a constitutional change, but what we need is a character change. Amen? Bakit po? Kasi ang corruption, hindi lang po nasa sistema, nasa puso yan ng tao. Kaya nga ang kailangan po ng mundo natin, hindi lang po bagong proyekto, kundi isang bagong puso, bagong isip, bagong pagkatao. At si Kristo lang ang kayang magbigay sa atin yan. Amen? Mga kapatid, magdasal po tayo sa banal na misang ito. Naway sa ating pagsunod kay Kristo, magbago ang buhay natin. At kapag bago ang ating buhay, babago din ang ating lipunan. Manalangin tayo, nakamukha ni Kristo, matuto tayong magpakumbaba. Naisin natin, unahing maglingkod, magsilbi sa iba. Diyan tayo tunay na magiging marangal at dakila, hindi lang sa buhay na ito, kundi hanggang sa susunod na buhay sa kaharian ng Diyos doon sa kalangitan. Amen. Tumayo po tayo, pahayag ni Kristo ang ating Panginoon, ang kanyang mapagligtas na kamatayan at muling pagkabuhay. Sa pamagitan niya ang magpapakasakit na lingkod. Ilahad natin sa amang mahabagin ang ating mga panalangin. Ating sabihin, tugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng simbahan naway maging tunay na mga lingkod na kumikilos na mayroong malasakit na tulad ng ipinakita ni Kristo sa kanyang mga tagasunod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng mga gobyerno naway gamitin nila ang kanilang katungkulan para sa kabutihan ng kanilang pinamamahalaan at iwasan ang away at kawalang tiwala. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ating lahat nawang mapagtanto na ang tagumpay sa mata ng Diyos ay hindi nasusukat sa mga panuntunan ng mundo, kundi sa paggalang na ibinibigay natin sa ating kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami.
Sa katahimikan po ng ating puso, manggitin natin, sabihin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Makalangit na Ama, tulungan mo kaming maglingkod sa bawat isa katulad ng iyong anak na binigay ang kanyang buhay para sa amin. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Narito, Panginoon, mga alay naming taglay, nawa ito'y karabal-dabal sa kabanalan mo. Tanggapin mo, Panginoon, mga gawa ni amin ay kamay, ang bunga ng pag-ibig mo, dugo at katawan. Kaburi-puri ka, O Diyos, na lumikha sa amin na lubos, mula sa kabutihan mo, ang alak at tinapay, ngayoy aming alagya sa pag-ibig mo. Kami ngayon ay narito, buklod-buklod nawa kami maglingkod sa'yo. Kaburi-puri ka, O Diyos, na lumikha sa amin na lubos, mula sa kabutihan mo, ang anak at pinapay, ngayoy aming alay. Manalangin kayo mga kapatid, para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tagapinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang mahal. Ama naming lumikha, pinagkaloob mo ang mga dapat ialay upang aming sambahin ang iyong ngalan. Kawan mo kami at pagbigyan upang ang iyong kaloob para kami makapaghain ay mapakinabangan bilang pagpapala mo sa amin. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Kinalulugod mong likhain ang sanlibutan na iyong pinagbabago at dinarangal. Sa pamagitan ng iyong anak ni kinalulugdan, kaya't utang na loob ng iyong mga tinatangi at ng mga banal na kapiling mo lagi, ang iyong paggiliw at pagkakandili. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kainasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kainasan. Hosana, Hosana, sa kainasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan.
Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon. Inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad na mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas, sa wakas ng Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Kamalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kay San Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat. Makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa na mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 Amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Hinihiling namin kami, O Diyos, sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Panginoong Heso Kristo, sinasabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Heso Kristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit mo kaysa buhay, kaya ako'y magpupurit, ikaw ang pagpupulan. Ang wagas na pag-ibig mo'y mahigit pa kaysa buhay, kaya ako'y magpupuri.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami yung pinakikinabangan ay iyong kaawaan upang ang aming pinagsaluhan ay magdulot ng aming pakikilahok sa iyong buhay na hindi matatapos. Nilulog namin ito sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Nothing can beat a humble life. Kapag ikaw ay mapagkumbaba, lalo kang pinagpapala. Mas matibay sa anumang bagyo ang taong marunong magpakumbaba harapan ng Diyos at sa kanyang kapwa. Maaaring narinig nyo na po yung balita dito sa amin. Merong isang 9-story building ang gumuho. Pagdasal po natin yung mga nasawi. At ipagdasal po natin ang mabilis na rescue sa mga natrap. Pero habang pinag-aaralan po nila, ano yung problema? Ano yung isang nakita po nila na kakulangan nitong building? Payat, manipis po yung mga pundasyon. Isipin nyo, 9-story building. Pagkatapos napakapayat lang ng kanyang mga pundasyon. Kaya nga, hindi maiwasan, nung gabing yon dito po sa Pampanga, merong isang malakas na hangin para pong tornado. Naging factor din po yon bakit gumuho yung pong building. Pero diba, magiging matatag ang isang building kung malalim lang yung kanyang pundasyon, kung matibay lang yung kanyang mga pundasyon. Kaya kapatid, magandang pagmunihan. Yung pundasyon mo, yung iyong ugat, malalim ba ang pagkatanim o mababaw lang? At ang tanong, saan ka nakatanim? Saan mo tinayo ang pundasyon ng iyong buhay? Harinawa kay Kristo. Mag-ingat po kayo. Huwag niyong ipapasok sa ulo niyo ang tagumpay. Huwag niyo din papasok ang inyong lungkot sa iyong puso. Kapag pumunta sa inyong ulo ang iyong mga panalo, ang inyong mga nagagawang mabuti, lalaki ang ulo niyo, delikado. Mas mabilis kayong bumagsak o mawala sa buhay. Pag hinayaan mong pumasok ang lungkot sa iyong puso, madali kang madurog, madali kang malungkot. But always, please, put God in your center. Pag ang Diyos, sentro ng buhay mo, balanse ang iyong buhay. At di ba, kamukha din po sa sasakyan pagbalanse, mas ligtas, mas diretsyo, mas mabilis ang kanyang paglalakbay. At pag pinasok natin si Kristo sa ating puso, diyan nag-uumpisa ang pagbabago. Ang tunay na pagbabago, nag-uumpisa sa loob, palabas. Kaya, yan po yung ating pagdasal. Naway palagi tayong manatili, nakakapit, at hayaan natin na pumasok ang ating Panginoong Jesucristo sa ating puso. Kaya mong gamitin ng Diyos ang iyong isip, ang iyong bibig, ang iyong kamay, para maglingkod sa iba. Dahil ang taong marunong magpakumbaba at magsilbi sa iba, silang tunay na pinagpapala sa buhay na ito at silang kinikilalang marangal sa susunod na buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo basbasa ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.